At mabigat ang trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa baha at walang tigil na pag-ulan. Mula sa Makati, makakausap natin sa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, kamusta ang traffic dyan? Nako, Chiki, abiso doon sa mga kapatid natin, wag na silang dadaan dito sa may kahabaan ng Osmeña Highway sa northbound dahil walang usad, hindi umuusad yung daling ng trapiko dyan sa kahabaan na yan. Kanina, dumating kami dyan mga bandang alas 7:30 ng umaga, mga 8:15 na kami nakalagpas din sa kalsada na yan. Ganong kabigat yung daling ng trapiko. Pero pagka na namin sa may Chino Roses Avenue, maluwag na yung daling ng trapiko, dire-diretso papuntang Pasong Tamo, extension. Hanggang makarating kami ngayon dito sa Pasay para dumalon ng event ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang hotel dito. Pagkatapos ng event niya dito, didiretso naman si Pangulong Marcos dyan sa Campo Aguinaldo para magsagawa ng situation briefing tungkol nga dito sa Bagyong Harina dyan sa may NDRRMC. Pero kanina lamang naglabas na rin ng pahayag si PBBM at sinabi niya na naka-preposition na raw yung nasa 2.8 million pesos na halaga ng standby na assistance para din sa mga kapatid natin na posibleng maapektuhan itong ang Bagyong Harina. Gayon din yung naka-standby na 4,500 personnel para sa mga posibleng search, rescue, and kung ano man yung mga operations na kailangan para mabigyan ng assistance yung mga maapektuhan nating kababayan. Chiki. Oo, Mase, yung trapiko dyan sa EDSA at dito sa mga kalsada ng Metro Manila, kung nasaan ka, ito ba ay sanhi ng mga tumitirik na sasakyan o dahil dahan-dahan lang ang usad at may mga hindi madaanan? Doon sa mga areas na nadaanan po, Chiki, dahil yan sa lakas ng pag-ulan, basang-basa yung kalsada, madulas yung daanan, kaya nag-i-slow moving talaga yung mga kapatid natin na motorista. Meron din tayong nadaanan dito sa may kahabaan ng Loton na merong mga ilang mga kapatid natin yun na stranded na at naghihintay na lamang doon sa may underpass na bahagyang tumila ang ulan. Pero bago tayo makarating dito sa hotel, mula dun sa malakas na buhos ng ulan, bahagyang humina na siya. Pero ingat-ingat pa rin dahil basang-basa yung kalsada. Pero so far, yung mga nabanggit kong areas kanina, wala tayong nakita na anumang pagbaha, pero madulas yung daanan. Mase, bigyan mo naman kami ng idea, mataas pa rin ba yung volume ng mga sasakyan doon sa mga kalsadang nadaanan mo o kahit papaano? Kasi nakikita natin sa video, karamihan ng kasabayan ninyo, pawang mga truck na. Tama ka, Jeff. Pagdating dito sa may Osmeña Highway northbound, mataas talaga yung volume ng mga sasakyan, pero karamihan dyan mga truck. Naipon-ipon na kasi yung mga sasakyan dahil hindi nga gumagalaw. Pero pagka kumanan ka doon sa may Chino Roses, halos wala ka namang mararamdaman na mabigat na daloy ng trapiko. Kakaunti na rin yung mga nagsilaba sa mga sasakyan dahil alas 4 pa lang naman alas 4:30 kaninang madaling araw, nag-anunsyo na rin yung Malacanang ng suspension ng work at saka ng klase dito sa Metro Manila. So probably that's one of the reasons kung bakit kaunti na lang yung mga sasakyan na dumadaan sa may gawin ng Chino Roses hanggang doon sa may Pasong Tamo extension. Pero yung ibang mga areas, malaki pa rin yung volume ng sasakyan dahil pagdating namin doon sa may Loton, papunta dito sa may hotel sa Pasay, marami-rami na rin yung nakita natin sa sasakyan kaya slow-moving na rin talaga yung traffic. Mase, balikan ko lang yung binanggit mo kanina. Tuloy pa rin yung event ni PBBM ngayong umaga sa kabila ng sama ng panahon. Hindi muna siya didiretso doon sa briefing. At the same time, 2.8 million pesos na assistance. May detalye ba kung saan yan ilalaan? Yes, Jeff, tuloy ang lahat ng event ni Pangulo ngayong umaga. Kinumpirma rin natin yan sa Presidential Communications Office kanina. Tinatanong natin dahil baka mamaya merong bigla ang suspension dahil sa sama ng panahon. Pero kinumpirma nga sa atin ng PCO na tuloy pa rin yung kanyang event dito sa isang hotel. Ngayong umaga, tungkol yan sa mga national inventions. Pagkatapos niyan, tsaka siya didiretso sa NDRRMC para sa situation briefing. So far, wala pa namang inaanunsyo na ikakansela rin yung nakatakdang schedule ni Presidente sa Malacanang naman ngayong hapon. Pero inaantabayan na natin kung paano yung magiging daan sa mga area ng Campo Aguinaldo dahil ang balita natin kanina, merong mga ilang gates na rin yung nagsara dahil nga doon sa bagyo. Baha dahil dulot ng bagyo. So titignan natin kung ano yung magiging sitwasyon dyan. Yung sinasabi natin kanina, Jeff, na 2.8 million worth, yan yung mga naka-standby na tulong para din sa mga affected families ng bagyo.
Bukod pa yan dun sa mahigit 40 million pesos worth na mga assistance na naibigay na dyan sa may southern Philippines na naapektuhan na rin ng sama ng panahon. Yes. Alright, maraming salamat, Marcel. Naku, mag-ingat ka ha, dahil alam namin sa kabila ng masamang panahon, nakatutok ka pa rin sa lahat ng mga galaw ng, ni BBM at kami mag-iintay sa iyong mga update. Salamat, Marcel. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.